ang ating kababaan. Yun ang that is a great procedure ng Panginoon. Sabi nga doon, sa 2 Chronicles chapter 14 verse 7, lagi pamuso ito. No? 2 Chronicles chapter 14 verse 7. Verse 7. Ay? Chronicles. Bukan? Teka, mali ako. Chronicles 14 verse 7. 7:14. Kita na? Sabi nga niya dito, kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng ang pangalan ay magpakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking mukha at talikuran ng kanilang masamang lakad, aking ngang didinggin sa langit at ipatatawad ko sa kanila ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko sila kung ang kanilang lupain. So sabi nga niya dito, kung ang aking bayan, sino ang bayan ng Diyos? We are. No, tayo ang bayan ng Diyos. Sabi nga dito, kung ang aking bayan at dumalangin at hanapin ako, sabi nga niya dito, at magpakumbaba, ay aking ang didinggin ang kanila at sila'y aking pagagalingin. So, sa atin, at sabi pa niya doon sa Kawikaan 22 verse 4, ang bunga ng ating pagpakababa sa harapan ng Diyos. Kawikaan 22 verse 4. No. Kawikaan 22 verse 4. Makita na? Ang kagantihan sa kapakumbabaan at ang pagkatakot sa Diyos, sa Panginoon, ay kayamanan at karangalan at buhay. You see? Yan ang kagantihan. Ang kagantihan sa kapakumbabaan at ang pagkatakot sa Panginoon ay kayamanan at karangalan at buhay, na ito ang hinahangad ng mga tao. Mga kapatid, wala tayong hinahangad. Sabi nga dito, ang kagantihan ay kayamanan. Amen? Kayamanan, na ang kayamanan ito ay walang ibang makapagbibigay. Ngunit kung tayo ay tama ang ating relasyon sa Diyos, Diyos ang nagbibigay ng kayamanan. Diyos din ang nagbibigay ng karangalan. Amen? So, at Diyos din ang nagbibigay ng buhay. Yan ang pinakaanon, buhay ang ibinibigay ng Diyos sa mga taong mapapagpakumbaba. Pagpakumbaba una sa Diyos at pagpakumbaba sa ating kapwa-tao. So, yun ang sinasabi dito, ang fifth procedure na walang ibang makapagbibigay sa atin ito kundi ang Diyos ang may kapangyarihan para tayo itaas. Amen? Para tayo ay pagpalain at para tayo ay bibigyan ng buhay. Sabi nga ng isang kapatid nung nakaraan linggo, sana maabot ko din ang edad na katulad mo, 65. Sabi ko sa kanya, ikaw ay laging kumabit sa Panginoon dahil ang Diyos lamang ang nagdadagdag ng buhay. Hindi kayang dagdagan ng tao ang buhay ng tao, kundi ang Diyos ang may kapangyarihan magdagdag ng buhay. So sa atin bilang tayong mananampalataya at tagasunod ng ating Panginoon Kristo, kinakailangan tayo ay magkaroon lagi ng kababaan sa harapan ng Diyos. No? Na ito ang nais ng Panginoon. Ang pang-anim, it is a simple lang na mensahe ng Panginoon para sa atin, para makuha natin, para maramdaman lagi natin ang Panginoon, para makuha natin ang pagpapala lagi ng Diyos, na kung minsan, sabi nga, kung minsan nabubor tayo pag hindi tayo sinasagot dahil mali ang ating prosedur para hanapin ang ating Panginoon. Sabi nga ang pang-anim, ay matuto tayong makinig. Makinig, ang pakinig, sabi nga sa Romans 10 verse 17, ang Romans 10 verse 17. Na? Matuto tayong makinig. Kaya may kasabihan ang mga matatanda, kung gusto mong pakinggan, ay matuto kang makinig.
matuto tayong makinig. Amen. Sabi nga, nakita na? Sabi nga sa Romans 10:17. Kaya nga ang paniniwala ay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. No? Sabi nga, matuto tayong makinig. Kahit sino pa man ang tumayo dito sa pulpito, kinakailangan matuto tayong makinig, my brothers and sisters. Yan ang tinitingnan ng Diyos. Kung totoo tayo mayroon ng respeto sa isa't isa. Amen? So yun ang isang bagay na sabi nga dito, matuto tayong makinig at matuto tayong magbasa. Sabi nga sa Joshua 1:8, buksan niyo maganda yan. Ang Joshua 1:8. Joshua 1:8. Kita na? 1:8, verse 8. Sabi na, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagkulay-kulayan araw at gabi, upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito, sapagkat kung magkagayoy, iyong pagiginhawain ang iyong lakad, at kung magkagayoy, magtatamo ka ng mabuting kawakasan. You see? Biblia ang nagsasalita, salita ng Diyos, hindi salita ng tao. Kaya kung minsan ayaw natin ito basahin dahil ayaw ni Satanas na malaman natin ang pagpapala ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. So kinakailangan, sabi ko nga hapon, sabi ni Senyora sa akin, Ofelia, nilipat ko ang bag mo.